Gusto na ring pasampahan ng kasong kriminal ng isang senador ang kumpanyang may-ari ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3, bukod sa mga isinampa ng kasong administratibo. Pati ang 18 nakaligtas na crew member gustong pakasuhan dahil hindi umano tumulong sa mga pasahero. Sa hiwalay na pagdinig sa kamera, pinagtalunan din kung ligtas pang maglayag ang MV Trisha Kirsten 3 bago pa man ito lumubog. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hindi lang umano basta overloaded ang MV Trisha Kirsten 3 na lumubog sa Basilan ayon kay Senador Raffy Tulfo. Matagal na rin anya itong dapat niretiro dahil mahigit 30 taon na ang barko. Kaya hiling niya sa Department of Transportation, kasuhan ang may-ari nito na Allison Shipping Lines at hindi basta administrative case lang. Pag-aralan niyo po kung baka pwedeng murder. Very clear na meron talagang criminal liability itong Allison. And mind you, since 2019, tagtad ng disgrasya itong mga barko ng Allison Shipping Maritime Incidents na involve itong Allison. 32. Pag-aaralan po namin lahat. We will file the necessary cases, including criminal cases. We are also going to explore po yung kasong graft and corrupt practices. Gusto rin ni Tulfo na ipabawi ang prangkisa ng Allison na pagmamay-ari ng pamilya Tan mula sa Zamboanga City. Wala sa Senate hearing ang stakeholder nitong si Mary Joy Tan Olaso, na asawa ni Zamboanga City Mayor Kimer Adan Olaso. Pero humarap ang kapatid niya na abogado rin ng Allison at sinabing nagbigay sila agad ng inisyal na financial assistance sa mga survivor. We have an insurance company, insurance policy for accidental death. It covers around 200,000. During the tragedy, when the survivors were brought to Zamboanga Port, we immediately released the 10,000 initial financial assistance. Pero inireklamo ng ilang survivor at pamilya nila ang anilay quit claim na pinapirma ng Allison Shipping Lines o kasulatan na hindi na sila maghahabol sa kumpanya. Ginaganon nila yung mga badyaw na sobrang simple lang daw ng mga requirements, hindi pa maintindihan. Umaasa lang po sila na ang mga pasahero, ang mga biktima, ang pamilya ay walang alam at magko-comply na lang po sa direktibo nila. Which is ganun din po ang ginawa nila nung Lady Mary Joy, kaya 3,000 pesos lang po yung binigay sa mga kaanak na nasunog yung katawan. I'm not aware of this, but this will be included in the investigation. Paliwanag ng Allison, acknowledgement receipt talaga ang pinapirmahan nila at natanggap umano ng mga survivor ang pera. Kung talagang ayaw namin ibigay po, we will not release the money kung hindi sila pipirma. But and yet, even if nilagay naman nila I do not consent, we still release Kailangan nyo the talaga money. Initial lang po yun, just like the 10,000 na immediate po na pag binigay po kaagad. Gusto ring pakasuhan ni Tulfo ang 18 nakaligtas na crew member dahil hindi umano sila tumulong sa mga pasahero. May mga witness na nagsabing wala raw ginawa, hindi raw tumulong. Nag-unahan pa sa pagsakay sa lifeboat. Hanggang ngayon naman, hindi pa rin natutunton ang kapitan ng barko na si Sunny Sicuban. Suspetsya raw ng PNP, ito ang male cadaver na hawak nila at ipapa-DNA test pa. Samantala, taliwas sa unang report ng DOTR, posibleng mahigit 24 pa ang nawawalang sakay ng lumubog na barko. Meron ba kayo mga na-recover ng mga cadaver na wala sa manifest? Yes, Your Honor. That's why ang sabi po namin kanina is meron hong inconsistency doon sa passenger manifest dahil ho doon sa pag-recover ho ng survivors and yun pong cadavers is wala ho sila doon sa manifest. Okay. Sa hiwalay na pagdinig ng kamera, pinagtalunan kung pwedeng maglayag ng MV Trisha Kirsten 3. According sa survey report, sir, the vessel is seaworthy. Sasabihin niya ng Allison, our ships are seaworthy, safe for voyage. And dyan ho mga biktima, oh. Tapos sasabihin nyo, safe for voyage. Sinasabi nyo, okay naman, seaworthy. Pag kayo sumakay dun sa barkong yon, sasabihin nyo, seaworthy? Is this talagang seaworthy to travel sa open sea? According to some experts, those second-hand vessels that were imported in Japan may not be suited in open seas because most vessels that operate in Japan
are operating in a clumsy environment. Sabi ng Department of Justice, marami pa silang nasisilip na pwedeng isampa laban sa Allison. Reckless imprudence resulting to multiple homicide. Then kung merong evidence na merong finalsify na mga documents regarding the manifest, pwede rin pong pumasok yung falsification. Then kung meron pong possibility na merong oil spill, pwede rin pong tingnan yun. Baka may violation po sa environmental law violations. Yes. Then, kung meron din pong mga evidence regarding corrupt practices, isa rin po yun sa pwedeng tingnan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.